Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Amer Pro Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso din yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din ka na idea, awareness, action, choice of action, decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Pero nasa sa inyo pa rin yan, na kayo yung mag-action yan. It's your choice. Meron kang Cancer, Libra, Sagittarius, Scorpio. Okay. Tarot reader ka, no? Iba. Okay, sa iba sa inyo is may mga sitwasyon daw na makapagpapadrain sa inyo. Yun ang sabi dito. Hindi ko alam in what way. Pwede rin kasi na may mga bagay na hindi ka nag-action o hindi ka kumikilos or may nakakausap ka na nakapagpapadrain sa'yo. Pwedeng na doon sa point o may mga situation na makapagpapadrain sa'yo. Mga ganong sitwasyon. And then also, ang nakita ko dito is magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae. Sa iba sa inyo ha, pwedeng sa isang babae ka rin na ganun. Halimbawa, may sasabihin siya sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, medyo hindi mo magugustuhan, pwede ginahan doon sa point na yun, sa iba sa inyo. And also, is may pagmamatsyag. Hindi ko alam kung ikaw yung nagmamatsyag or someone is nagmamatsyag sa iyo. No? Hindi ko alam kung ano yon at sino sa buhay mo. Pwedeng may minamatsyagan ka, ganyan. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao na cheating or cheater. No? Pwedeng kaibigan, or pwedeng ikaw rin ito, no? Ganyan. Halimbawa, may mga close mo yung tao, tapos, syempre, dahil sa close mo, para sa'yo, biro yun, pero may katotohanan. Yung mga pandaraya, o kaya pangliling lang, panggugutya, ano ang term mo yun, Diyos mo? Panggugutya nga. Tama nga, panggugutya. Ay, tama ba ako? Basta yun, halimbawa, ano ba yung Tagalog na yun? Halimbawa, may pera ka naman pero nagpalibre ka, yung mga ganong style. Ganon. O kaya, inutusan ka pero hindi mo nabalik yung sukle, yung mga ganon. O kaya is, kumakain kayo. Halimbawa lang kasi hindi ko ma-explain yung words eh. Halimbawa, kumakain kayo, may tatlong manok, halimbawa, 'di ba? Kinuha mo yung dalawa sa isa sa kanya mo lang binigay. Halimbawa ganun. Hindi ko alam kung ano yung term na pwede ko doon pasok. Ay mga ganun sitwasyon. Pwede sa iyo rin kasi yun no? And then also, pwede na doon sa iba sa inyo, you are in the house lang. Pwedeng wala kang trabaho o kaya mas gusto mo na talaga sa bahay or nahanda yung point na trabaho mo is nasa bahay. Na dun sa point na yun. And mayroon din ako nakita dito na delay. Parang may delay situation, may madi-delay, i-delay, o may mga pagpapaliban. Or pwede rin naman na may hinihintay ka to success. Kaya ganun yung nakikita ko sa'yo dito, no? Magkakaroon ka ng mga reflection from the past or your feeling emotion. Makakaramdam ka doon, no? Pwedeng sa family or sa karelasyon to, no? Sa iba sa inyo. Pwede sa mga ginagawa mo. Halimbawa, you're a tarot leader, ganyan. Pwede may mga tao na kala mo kung sino pwedeng nandun sa'yo. O kaya naman related siya sa family or relationship. Karelasyon yun, na pwedeng nandun sa point na yun. And then also is, may mga tukso ako na nakikita sa'yo. Baka makakita kayo ng ahas. May alaga ba kayong fox or aso, ganyan. Yan, ingat-ingat na lang din kayo, no? Yan, kung sino yung ahas sa buhay nyo.
Sa nakita ko dito, may sinungaling ha. Alam mo, ano ako, something ako sa balikod. O, diba? Sabi ko sa'yo. Yung ano na pupo ng anak ko. And cheating also. Cheating is meron, ano. Yan. Mag-ingat ka lang sa mga cheating situation. Ako nakikita dito, pangliling lang situation. Sabi dito, alam mo, you are manifesting something but sinasabi, but you need to progress, ang sinasabi dito. Yun, may mga, ibig sabihin, kailangan mo siyang aksyonan. Kung may dinidesire ka, aksyonan mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng ano, pwedeng hindi pagkakaunawaan sa sa kapamilya, isa sa kapamilya or karelasyon mo to. O kung sino man ito, yun. Pwedeng babae, ang daming ibon sa amin, di ba? May taong makasarili Makasarili ka ba? Or more on focus ka lang talaga sa sarili mo. Pwede kasi nandun yung point minsan napagkakamalan kasi yung more on focus sa sarili na iniisip niya na makasarili siya. Diba? May mga ganun na thinking Yun ang nakikita ko ha. Or bukod pa sa iyo, meron taong makasarili. O, di ba? Pinasok ko talaga. O, ganun. Hmm, bakit kaya ano, no, pinag-iingat ka? Sabi niya mag-ingat ka. Sabi niya ganun. Mag-ingat ka daw kasi pwedeng may mabivision ka na situation. Or pwedeng may mga sign, pwedeng nandun sa point na yun. Hindi ko alam in what way niya ibibigay. Panaginip, by numbers, sa taong kausap mo, or mabivision mo to. Pwedeng nandun sa point na yun. Someone is wearing a mask, ano? Pwedeng ikaw ito, or someone is connected sa'yo, or mga nakakausap mo, ganyan. Okay, when it comes sa iyong life, tingnan muna natin yung life mo. Pagdating itong sa life mo kasi, alam mo, handun ka sa point of loyal person, ano? You are very loyal, very independent. Minsan nga kung single ka, happy ka na kahit na ikaw lang para nandun sa point na yun, no? May mga aso ba kayo? Yan, when it comes sa life, nandun din yung point na very loyal yung aura mo o yung energy na nakita ko to, very independent ka. Talagang ang sinasamahan mo lang talaga yung tao na gusto mo, no? Nandun ka sa point na yun. Andito rin yung point na maybe sa iba sa inyo, sometimes madali kang mainis, madismaya, madisappoint, may mga ganong time, ano, sa nakikita ko dito. Pero alam mo yung aura mo kasi, pwedeng yun yung ikaka-disappoint nila because of your big aura na pwedeng magti-trigger yung mga nakakausap mo, makakita sa'yo. Yun, ang nakikita ko sa ito. But still, when it comes to your life, you're trying to make it balance pa rin kahit pa paano sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Handun yung loyalty situation mo. And then also, kung this is sa career mo, ang nakikita ko sa'yo dito, mas good kasi na magkakaroon ka ng business kasi this is an independence. Ibig sabihin, iba sa inyo, you have a business. Or mas magsasucess ka sa isang pagmamanage mo, no? Magsasucess ka sa, halimbawa, maliit man o malaki yung business na meron ka na gusto mong buuin, magsasucess ka doon. No, sa nakita ko dito. Kung sa trabaho naman, yun nga career ko ano yung meron ka ngayon, yun ikaka-success mo, no? Basta magiging loyal ka lang doon. Pwede sa iba dito may partnership din kasi ako nakikita and you need to sacrifice talaga. No? Kasi why? Handun yung wealth mo at maging responsable ka lang talaga, no? And magsasucess ka talaga. Kung medyo may mga career ka na tinatahak ngayon with your own, kaya na nakita ko dito, you need to sacrifice talaga. You need to sacrifice, be responsible. May mga bagay lang talaga na kailangan mong baguhin. Yun ang sabi, and you will be success. Dito, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nasa trabaho or nagtatrabaho sa isang kumpanya or kung ano man yung pinapasukan nyo, is loyal ka naman doon, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Pero may mga time kasi na hindi ka nila maintindihan. Kasi nga sabi ko sa iyo yung aura mo, 'di ba? Hindi ka nila maintindihan, pero siguro is pagdating sa mga connection, okay ka na mag-isa ka, pero bilang yung makakasama mo o yung ko-connect sa'yo. Yan, bilang lang siya.
puwedeng nandun yung point na sa iba sa inyo is may mga time na yun nga kalungkutan or may mga time na you want to give up sa meron kang career ngayon, sa nakikita ko sa'yo dito 'no. Pero kung magbabago ka ng career, yes puwede siya. Kasi kung magbabago ka ng career, puwede siya, oh, dito. Yun ang nakikita ko dito. Kasi sa change, sacrifice, there's a wealth and responsibility. Yun. Dito talaga ano kayo talaga, oh, you're a boss, oh, puwede ka maging boss dito. Or kung hindi man magiging ano, magkakaroon kayo ng level up sa career niyo. Hanapin niyo yung path niyo kasi dito yung iba dito 'pag hindi ka na masaya, may path na darating sa'yo. Sa iba sa inyo, yung leveling up sa career. Kung hindi sa love life, sa mga single diyan, sa love life, sa nakikita ko sa'yo dito, hmm, kasi yung single diyan happy kayo being you, eh, 'no, dito sa situation, eh. 'Yan. And then also kung sa mga single din, mag-ingat ka na lang din sa nakikita ko dito, kasi because of your loyalty, kasi puwedeng hindi kayo maging kayo. Puwedeng mapasok ka sa third party relationship or kung magkaroon kayo ng connection, hindi rin siya magsa-success. Pero kung gusto mo talaga siya at kung makikilala ka, be independent na lang din para at the end, hindi masakit, 'di ba? Full of loyalty can hurt you, hurt you. Si ate talaga engot-engot, eh, 'no? English pa. Makakasakit talaga. 'Di ba kahit naman sino, eh, 'pag more on loyal ka talaga sa partner mo tapos siya hindi naman pala siya gano'n, 'di ba? Ingat ka na lang din. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na 'to, isa sa inyo nahahatak pa rin kasi gusto niya ng reconciliation. Puwedeng na dun sa point na nagkakaroon siya ng thinking about reconciliation kasi hindi sila nagkasundo or may mga pag-aaway o hindi pagkakasundo connected dun sa sinamahan niya, gano'n, 'no? 'Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in a third party relationship, is puwede rin kasi na mas focus ka na sa sarili mo o yung isa sa inyo is mas focus sa sarili niya at yung isa sa inyo is loyal pa rin sa relationship. Parang tanggap niya na kahit malungkot siya. Pero nasa sa inyo yun ano, yan. Kung wala kayong third party relationship, may mga time daw na hindi kayo magkakaintindihan. Natural kasi sa relasyon yun. Yun, this is a disappointment ang nakikita ko dito, no? Yun ang nakikita ko dito. Pero magkakabati pa rin naman kayo. Kasi handun yung give and take relationship sa inyong dalawa. Pero syempre, handun yung strong personality kasi ng isa, no, na nakapagbibigay siya ng kasiyahan sa iyo or siya ito sa iyo. So nakikita ko dito. Stable yung life, no? Pero habaan mo na lang din yung pasensya mo. Kapag may mga ganitong time, no? Kumbaga dito kasi si pagsubok din. Ay, energy mo. Energy ni Cancer. Ay, namatay yung iPad natin, anak. Okay. Okay. When it comes sa yung energy, sa energy mo, Cancer, ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka daw pinupukusan eh. Siguro this time, mas more nag-focus ka sa sarili mo. Pwedeng na doon sa point na yun. Pwedeng mas gusto mo mapag-isa muna, ganyan. Pwedeng na doon sa point na yun. O kaya is you are naka-resting time ka, naka-holiday ka, o kaya naman you're thinking about vacation, malayo o malapit yan. Nandun ka sa point na yun eh, you feel relaxed. Energy ng iba naman sa inyo is may mga bagay kayo na iniisip na sana gusto mo nang makamit, asamin, may mga inaasam na kayo dito sa sitwasyon. Good naman yung energy mo, pwede rin na may mga pinupukusan ka related to an internet, pwedeng nahandoon sa point na yon sa nakikita ko dito. Yun nga lang daw, may mga time daw na makakaramdam ka raw ng pagod. Hindi ko alam in what way, pwedeng sa trabaho o kaya sa mga nakakausap mo o kaya naman is sa mga pangarap mo na hindi mo pa talaga matupad-tupad o hindi pa matapos-tapos, pwedeng nahandoon sa point na yon. O kaya
Basta may pagod ako nakikita sa iyo dito. Yun. Sa iba sa inyo. Pero masaya naman din yung energy mo kasi parang meron kang iniisip or may nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan and satisfaction doon sa point. Parating kay Cancer. Pwede rin na may wish ka na nakamit. Pwedeng hando na, no? Kaya basta kinasisiya ka raw. Parating. Baliktad. Huwag ito. Parating po kay Cancer. Thank you. Uy. Yan na, lumabas na. Okay. Ay. Okay, parating sa iyo. Cancer, parating sa iyo is may sitwasyon na magtatapos na. Yun ang sabi. Hindi ko alam what way. Halimbawa, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na sa ganito, tapos ka na sa ganyan, tapos ka na sa ganun. Pwede na ito sa And then also, ang nakikita ko dito is you were receiving something. Pwedeng pera, pwedeng valuable things, or basta you will receive. May marireceive ka raw. And then also, parating din sa iyo, anong pinagpupuyatan? Sabay ka rin eh. Iba sa inyo, okay ba kayo? Yan, hindi ko alam kung night shift ka, or may mga pinagpupuyatan ka lang talaga, or pagising-gising ka sa gabi, or late ka na talaga natutulog, or maaga ka nagigising. No? Bawi-bawi lang din pag may time. Sa nakita ko sa'yo dito, no? Parating din sa iyo kasi, yun nga, like sabi ko sa iyo, is may mga travel situation sa iba. Hindi naman lahat to, pero matagal pa to. Parang you thinking about traveling o may mga travel na dinidesisyonan na doon sa point na yon. Bisi-bisihan yarn? Bisi-bisihan kayo? Okay, parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka daw ng mga reminiscing from the past situation. Good or bad yan, ano? Ang iba sa inyo, panaginip ito eh. Alam nyo, may mga panaginip kayo na pwedeng yun yung sign na ibibigay sa isyo. Basta may mga mapapanaginipan kayo na either hindi nyo siya maiintindihan or medyo struggling yung panaginip. Pwedeng na din sa point na yun. Or magulo. No? And then also, sa iba sa inyo, merong tao na may nagmamatsyag nga. May tao nakakilala mo na. Sana hindi ikaw ito ha. May tao nakakilala mo na or meron siyang ginawa sa iyo na hindi maganda in the past na muli kayo magkakaroon ng connection or magkakaroon uli o magtatagpo uli kayo or magkakausap muli kayo. Yun ang sabi dito. Itong tao na ito is may pagsisinungaling sa kanya. Hindi ko alam why. But sinungaling, liar, dishonest, manipulative, or mayroong basta medyo masama ang ano niya, aura niya dito sa sitwasyon ano. Parating din sa iyo, magkakaroon ng ng pagkikita-kita sa isa ay sa 2 hanggang 3 tao. Matagal mo na itong kilala. As in, kilala mo na. Hindi ko alam in what way. Pwede magkikita kayo, magkakaroon siya ng communication sa'yo, or basta ganun, 2 hanggang 3 tao, magkakaroon ka ng connection. Sabi dito, sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng, parang may mga may mga ikakabisi daw kayo. Pwede nga doon yung point na meron kayong ginawa noon na gusto mo nang gawin ngayon. Pwede na doon sa halimbawa. Halimbawa lang, halimbawa nag-exercise ka dati, ngayon mag-exercise ka na talaga. Babalikan mo na yung mga ginawa mo noon. Kung ano man noon. Iba-iba kasi kayo. Halimbawa, iba exercise, iba dito trabaho, yung iba dito is mag-travel kang muli, yung iba dito is thinking about travel, yung mga ganong sitwasyon. Ako nakikita dito. Also, positive outcome, fortunate outcome is coming. Kakaroon ng mga union, no? Uy, may new beginning ka. Sabi dito.
Oh, may mga celebration na magaganap o mangyayari sa'yo. Cancer, congrats ha, kung ano man tong celebration, abundance. Sa iba dito, enlightenment to. Magaganap sa'yo. Iba dito, mataas ang pride eh, no? Or maybe someone who's connected sa'yo, mataas ang pride. May tao kasi ako nakitang mataas ang pride. Yun ang sabi. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Cancer. Habaan nyo nalang yung pasensya nyo. Ay, ano ba yan ate? Sa mga taong matataas ang pride. Or kung ikaw ito, medyo menos lang. I-alignment lang maigi, no? Tingnan natin. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka magkaroon ng clear mind o mapahinaan ka ng loob, yung situation na hindi mo ilaya or hindi mo i-release yung mga dapat i-release sa sarili mo, ganyan. Iwasan mo yung mga ikaka-frustrate mo. Iwasan mo rin, syempre, yung illusion ka ng illusion pero wala ka namang ginagawa, hindi ka naman nag-a-action, ganyan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ka ma-burnout, ma-drain, ganyan. Pagkakaisa is needed and also is teamwork is needed. Tsaka, you need to see the fact of the situation the way ang sinasabi dito, no? Yan. Alamin mo yung the fact ng situation. Yun ang sabi dito, no? And then also, iwasan mo, yung magkaroon ng doubt sa sarili, tsaka yung mga tao na pwede kang linglangin, madinglang, madaya, ganyan. Or ikaw ito, iwasan mo na lang din. Yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, yun. Or mag-manipulate ng tao, yan iwasan mo, no? Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Kung may mga dapat na talagang gawin na, no? Palakasin mo daw yung sarili mo. Hindi ko alam kung health issue ito, kung physically, emotionally, spiritually. Sabi dito. Yun na. Saka ano daw, syempre, tulog din pag may time, okay? Bigyan ng relaxation ang sarili. Tingnan natin. Money. Iba dito, tatahak na kayo ng bagong direksyon sa buhay. May iba sa inyo. Kasi may nakita akong gano'n. Your money. Okay, pagdating sa iyong money. Ay, ba't ganun? Money mo, ba't nag-zero yung money mo? May binili ka ba? Or bago ka sa trabaho mo? Iba dito, ano kayo, may unfinished business kayo pagdating sa pera. Hindi ko alam kung may utang ka ba, o kaya naman pera at trabaho to ba, o kaya naman nag-alikansya ka pero hindi pa siya full, pwedeng nandun sa point na yon. Yun, pagdating sa pera mo, parang may kulang. Ako nakikita dito. Pwedeng nandun sa point na, halimbawa may bibiling ka pero kulang pala. Kaya medyo sinisiyasat mo muna, naghahanap-hanap ka pa muna ng mas mura, pwedeng nandun sa point na, o kaya naman meron kang pinaghahandaan dito sa situation na, no, pagdating sa pera. Kasi this is the full. Sana hindi mawalan kayo ng pera, no, dito. Pero hindi naman sa nakikita ko dito. Yun lang ang point na parang meron kayong gustong gawing muli. Halimbawa, dati nag-alkansya ka. Dati nag-iipon ka. Ngayon gusto mo uling mag-ipon. O kaya naman is, pwede rin kasi na, pero babae man o lalaki kasi ito no? Pero kasi dito dito sa tao na to, alam mo yan yung point of thinking talaga na mga bagay na matalino siya pagdating sa pagmamanage ng pera. Ito, kayo, no? Well, actually, kayo to Yun na nakita ko dito. You can manage naman din sa nakita ko pagdating sa iyong kaperahan. Pero syempre, iba sa inyo, nagiging full kasi kayo, no? Ayan, no? Nagiging mahina kayo pagdating sa pera. Kaya yun ang ano siguro, medyo
if ever na kayo ito, medyo baguhin nyo yung time na yun. Kumbaga, kailangan mo rin kasi ng resetting pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo. No? Yun ang kinakailangan. Arigatou namaste, God bless.